Tapos nung nasa ICC na siya, anong ginawa niya? My name is Rodrigo Duterte. Yung kanyang angas, nung nasa ICC na siya, nawala. Yung angas niya, nung nasa ICC na siya, nawala na. Sabi niyo, my name is Rodrigo Duterte. Ay, yan kasing hirap no kapag mayabang. Yan talaga ang mahirap kapag mayabang. Pagkatapos hindi naman kayang panindigan, di ba? Sabi pa niya, yung mga ICC na yan, punta dito, sipain ko. Diba? Ay, nako. Tapos nung pumunta dito, nasipa ba niya? Ay, kayabang, napakayabang, di ba? Puro lang kayabangan, wala namang binatbat, di ba? Ganun eh, puro lang siya kayabangan, wala naman siyang binatbat, di ba? Yung mga kaibigan, no? So, hindi dapat kasi magyayabang ang tao, no? Kung wala naman talagang binatbat, di ba? Ay, naku, salamat at nakamute pala ako, no? Sorry. Miyu! Oy, andito si Miyu. Ngayon lang kita nakita. Miyu, saan ka ba galing, no? Yan, ngayon lang kita ulit nakita sa comment section. Hello rin sa'yo, Miyu, no? Yan. At saka si Steve Yu, no? Yan. Yan. Sunny Shiny, nakamute ka, Admin Rich. Yan, salamat po sa paalala, no? Sunny Shiny. Yan. Maraming salamat. Ronnie Albert, yan, nakamute. Yan, okay na, no? Yan. Okay. Yan. So, yan mga kaibigan, no? Ito pong grupo, no, itong si Kaufman, itong lawyer, no, ni Duterte. Binabayaran siya ng milyon-milyon para lang gumawa ng strategy ng bulok. Diyan nyo, ha? Binabayaran siya monthly ng milyon-milyon, itong si Kaufman, para lang gumawa ng bulok na strategy. At ang alam ni Kaufman na strategy ay paawa effect. My God, magaling ka bang abogado niyan? Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong kliyente, hanggang dyan ka lang sa paawa effect.
Gumawa ka naman ng strategy, gumawa ka naman ng matalinong, matalinong pamamaraan, no? Strategy para yung kliyente ay mapalaya mo. Alam mo ang magandang gawin ni Kaufman? I-push na niya ang trial at wag na dapat silang magpigil na mag-start ang trial. Dapat i-push na nila yan. Kasi kung nagmamadali sila na si Duterte ay mapauwi sa Pilipinas, di ba dapat pinupush na nila na mag-start na ng trial? Pero bakit ayaw nila? Simple lang. Alam kasi nila na kapag nag-start ang trial at nagtuloy-tuloy ng trial, alam kasi nila na si Duterte ay hindi na talaga makakauwi sa Pilipinas. Dahil alam nila na si Duterte ay talagang guilty sa kanyang crime against humanity. Ikaw ba naman ang nagpatsugi ng 30,000? 30,000 plus? Ikaw ba naman yung nag-order sa mga kapulisan na shoot to ganun. At bibigyan mo ng milyones basta makaganon. Oh. So, takot sila sa trial dahil alam nila na pag nag-start ng trial, mabubunyag na ang lahat ng kabulukan at damay pati si Sara Duterte. Si Sara Duterte na pinipigilan ang kanyang impeachment, damay siya. At, mga kaibigan, i-open ngayon yung kanilang bank account, yung kanilang joint bank account, ni VP Sara Duterte, na tinatago-tago ni Duterte at ni Sara. Na tuwing nababanggit ito, doon sa hearing ng Quadcom, galit na galit si Duterte at nagwawala. At talaga namang gusto niyang umbagin si Trillanes. Bakit? Kasi alam ni Duterte kung ano ang laman ng joint accounts nila ni Sara. Alam ni Duterte na totoo yung sinasabi ni Trillanes na yung joint accounts na yan ay naglalaman ng mga pera galing kay Sammy Uy na isang drug lord. Diba? Kasi kung hindi totoo yan, i-open nila yan. Diba? Tingnan mo yung ginawa sa mga Marcos, diba? Open, inopen, lahat, no? Walang naitago. Diba? Yung mga Marcos, 986 cases. Lahat ng mga kaso, sinalag nila. Lahat ng mga kaso, kanilang pinuntahan. Anong nangyari? Yung mga ari-arian ng mga Marcos, unti-unting bumabalik sa kanila, unti-unting binabalik sa kanila. At napakarami nilang mga kaso, halos lahat na ng kaso nila, nababasura. Pero yung mga kayamanan, ano nang nangyari? Nakulimbat na ng PCGG. Naibenta na ni Cory Aquino. Kaya kita mo ang nangyari sa mga Marcos. Diba? Na-vindicate sila. Vindicated sila. Nakabalik pa sila sa pwesto. Blessed na blessed sila ng Panginoong Diyos. Kasi nga, sila yung inapi. Inapi sila. Sinampahan ng almost 1,000 cases. Kinuha yung kanilang ari-arian. Ibinenta yung kanilang ari-arian. Pinagbintangan nagnakaw. O ano nangyari? Ngayon, ang mga Marcos, kita mo naman, vindicated. Ang Panginoon na, divine intervention. Divine intervention. Ang Panginoon na ang talagang gumawa ng paraan para sila ay iangat muli sa pwesto. Kasi mabuti silang tao. Hindi nila tinakasan yung mga kaso na 986 cases, almost 1K, hindi nila tinakasan. Hindi sila ganito, hindi sila nag-kontrademanda, wala silang mga kini-question na mga legalities, walang ganun.
Dinikdik sila ng Cory Aquino government, dinikdik sila ng Ramos government. Pero, ngayon, naging Pangulo si PBBM. Nakabalik. Vindicated ang mga Marcos. At yung kanilang mga ari-arian, unti-unting binabalik sa kanila. Yung iba, hindi na nababalik kasi naibenta na nakulimbat na ng PCGG at ng Cory Aquino government. Ganyan ang mga tao na walang kasalanan. Pero itong Duterte, iba yung mga Duterte. Gumagawa sila ng paraan para ilihis nila yung mga tunay na issue. Ibabato nila kay Speaker Martin Romualdez, ibabato nila kay PBBM. Maghahakot sila, sasabihin na sa mga tao, mag-rally tayo, ito masama ang gobyerno, mag-rally tayo. Pumupunta si Sara Duterte sa iba-ibang lupalop ng daigdig para mamumbinsi ng mga OFW. Sinisiraan ang Marcos, sinisiraan ang gobyerno, sinisiraan si Speaker, sinisiraan ang turismo, lahat ay sinisiraan kasi ang gusto ni Sara Duterte, bumagsak ang Pilipinas. Take note Vice President of the Philippines. Pero ang gusto ni Sara Duterte, bumagsak ang Pilipinas. Ayaw ni Sara Duterte na lumago ang ekonomiya natin. Ang gusto ni Sara ay bumagsak ang Pilipinas. Dahil pag bumagsak nga naman ang Pilipinas, babagsak din ang Pangulo. Pero, kawawa tayo ng mga mahihirap. Dahil pag bumagsak ang Pilipinas, tayo mga mahihirap ang kawawa ang apektado. At walang pakialam si Sara. Kahit na maapektuhan ang mga mahihirap. Kasi mayaman naman siya Kasi ang aim lang ni Sara Duterte ay yung sarili nilang survival. Yung sarili lang nila, makasarili po. Makasarili ang mga Duterte. Yun lang ang aim nila. Wala silang pakialam sa ibang tao. Basta gusto nila maupo sila sa pwesto dahil ganid sila sa kapangyarihan. Ganid sa kapangyarihan at ganid sa confidential funds. Ganid sa pondo ng bayan. Ayaw nilang may maupong ibang tao. Ayaw nilang may maupo na iba. Gusto nila sila lang kasi ganid sila sa kapangyarihan. Nakita nyo, katatapos lang nila ng 6 na taon. Pero pinapabagsak agad nila ang Pangulo. Pag upo pa lang ni PBBM, pinapabagsak nila. Ganid sila sa kapangyarihan. Grabe ang pagkaganid ng mga Duterte sa kapangyarihan. Buwaya. Buwaya. Talagang buwaya. Diba? Yan talaga ang katotohanan. Buwaya. Yan. Sunny Shiny, si bad karma ang umaatak. Correct. Bad karma. Yan ang umaatake kay Digong. Bad karma. Nakakarma talaga si Digong. No? Kasi dahil nga masama ang kanyang ginawa, masama ang kanyang tinanim. Kaya ganyan ang nangyayari sa kanya. Diba? Yan, diba? Bad karma talaga. Sa totoo lang, no? Ana, by admin work muna ako. Okay, Ana, ingat ka, no? Ingat. Yan. 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 Tapos, yun pa mga kaibigan yun bang tipong alam ni Duterte na may ghost project? Maraming ghost project sa kanyang panahon. Pero hindi niya tinuldukan. Yun lang diba? Alam niyang may ghost project. Alam niya. Ang sabi niya, yun daw, sasabihin na kumpleto pero walang delivery. Kinukuha lang daw yung pera, ninanakaw lang. Alam ni Duterte ang nangyayari. Pero, tinotolerate niya. So yan ang pinakamasama. Yung alam mo ang tunay nangyari, pero tinotolerate mo. Kasi nga, wala ka namang kumbaga, hindi mo naman gusto na na ayusin ang gobyerno mo Kasi ikaw din, corrupt. Diba? Corrupt din si Duterte. At inamin niya na siya ay nagnakaw.
Paano nga niya ayusin ang kanyang gobyerno kung siya mismo ay nagnanakaw? Eh baka mamaya sabihin lang sa kanya ng kanyang mga cabinet secretary, ay ikaw nga Mr. President, magnanakaw ka eh. So lahat na lang sila magnanakaw. Di ba? Yan ang katotohanan mga kaibigan. That's the truth and nothing but the truth. Merong video na si Duterte mismo ang nagsabi na alam niya. Sinabi niya mismo, no, si Duterte mismo ang nagsabi na talamak ang ghost flood control projects sa kanyang panahon na ninanakaw lang daw ang mga pondo. Alam niya, pero hindi niya inaksyonan kasi nga siya ay kasabwat. Diba? Yun. Yun, mga kaibigan. We stand our Senate President Tito Soto for all the cause. Yes po, no? So ngayon si Tito Soto na ang Senate President at nagbago na, no? Nagbago na yung mga kung sino-sino yung mga namumuno ngayon, no? Ang Senate President for tempore ay si Lacson. At si Lacson din yung sa Blue Ribbon Committee. Maganda na. So, si Portwin, napahiya. Napahiya si Portwin. Napahiya din si Marcoleta na napakayabang. So, nangyari sa kanila? Ano sabi ng Panginoon? God opposes the proud but gives grace to the humble. Ayaw ng Panginoon ng mga mayayabang. Pinapahiya niya ang mga mayayabang. Binabagsak niya ang mayayabang at pinapahiya. Ang yayabang nila eh. Si Escudero. Ilang beses na siyang kinall out ng mga taong bayan. Yung Portwin. Ilang beses na. Pero anong sabi niya? Wala. Binigyan pa niya ng ibang kahulugan ng Portwin. Wala siyang pakialam sa taong bayan. Wala siyang pakialam sa panawagan. Basta maisalba lang niya si Sara Duterte. So ngayon, wala na. Hindi na niya kakayanin isalba si Sara Duterte. So kung hindi man mag-decide ang Korte Suprema ngayon na hindi unconstitutional yung impeachment, malapit ng Pebraryo. Malapit ng February. Magsasampa ulit ng impeachment at nasisigurado ko, no? Pag yan dinala sa Senate, forthwith yan. Forthwith. Magta-trial ka agad ang Senate. So yung Sara Duterte nyo, hindi yan makakawala sa impeachment. No? Walang kawala yan. Diba? Tapos ito pa. Kakasuhan pa yan sa ombudsman. Doon pa lang sa unang article, wala na. Wala na, unang article pa lang, wala na siyang kalaban-laban. Kasi nangontrata siya ng killer para magpatsugi. Doon pa lang eh. Diba? Kaya iiyak talaga kayo. Sa mga darating pang araw, iiyak talaga kayo. No? Sa mga darating na araw. Brace yourself. Dahil sa mga darating na araw, talagang iiyak kayo ng todo. Nasa amin pa rin ang huling halakhak. Diba? Yan ang totoo. So mga kaibigan, maraming salamat sa mga nanood, no? Sa mga nanood sa akin. Salamat po sa mga Pinklawan, sa mga Dilawan, sa mga DDS, sa mga PBBM. Maraming pong salamat. Fight fake news, expose the truth. Bye-bye, Admin Rich Comentarista.